Kabanata 951. Ibinaba ni Knowles ang kanyang tingin. May lumabas na babae bago pa man siya makapagsalita. Young Master Knowles. Lumingon si Knowles at nakita ang babaeng naglalakad. Kumunat ang noo niya at tinitigan siya ng hindi gumagalaw. Ngumiti ang babae. Nandito ako para kunin ka. Alerto si Knowles at tumayo sa harap ni Daisy. Hindi pa kita nakita sa lugar ng tiyuhin ko. Bahagyang napawi ang ngiti ng babae. Napakatalino mo. Pinadala ako ng iyong lola sa tuhod. Naintindihan naman ni Daisy at lumabas siya sa likuran niya. Siguradong nagsisinungaling ka. Hindi papayag si Tia Tristan na may pumunta at kumuha sa kanya. Siya na lang ang pupunta dito. Daisy, bumalik ka na. Hinayla siya ni Knowles sa likod niya. Mukhang masama ang loob ni Daisy. Hindi, mahihirapan ka. Bumalik ka sa akin. Parang nawala ng pasensya ang babae. Young Master Knowles, mangyaring huwag mo akong pahirapan. Aalis na sana si Knowles nang biglang sinabi ni Daisy, sasama ako sa iyo. Mukhang nagulat si Knowles, Daisy, tapos naging malungkot ang ekspresyon niya. Tama na, bumalik ka na. Tumayo si Daisy sa harap ni Knowles. Hindi ako natatakot sa kanila. Paprotektahan kita. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman kapag nasa teritoryo sila ni tatay. Tinitigan ng babae si Daisy. Ang kanyang trabaho ay ibalik si Knowles. Pagkatapos ay sumakay ka sa kotse. Sumakay si Daisy sa kotse kasama niya. Kumunat ang noo ni Knowles na hindi alam ang gagawin ngayong may isa pang tao. Ang kotse ay patungo sa labas ng bayan. Nanatili ang mata ni Daisy sa tanawin sa labas na para bang nagro-road trip, na tila hindi alam na nasa panganib siya. Napatingin ang driver sa babae at tila ba nagsasalita ng wikang banyaga. Bakit ka nagdala ng ibang tao? Sagot ng babae, gusto niyang sumunod. Aalisin natin siya pagdating natin doon. Hindi naintindihan ni Daisy ang sinasabi nila. Paglingon niya ay nakita niyang mukhang naiinis si Knowles kaya bamulong siya. Ako ba ang pinag-uusapan nila? Sadyang ipinakita ni Daisy ang wristwatch at bamulong sa kanyang tenga. Kung makikita sa GPS ko na nasa labas ako ng lungsod, malalaman ni tatay at ililigtas tayo. Napatingin sa kanya si Knowles na nagtataka. Sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang hilera ng mga vilya sa tabi ng dalampasigan. Ilang barkong pangkargamento ang nakadaong sa dalampasigan, ang malaking espasyo ay puno ng mga crates. Iyon ang daungan ng Baseburg at gayon din ang ruta ng pag-export sa pagitan ng lungsod at Octavia. Hinawakan ng dalawang lalaking nakaitim si Daisy pagkababa nila ni Knowles sa sasakyan. Agad namang lumingon si Knowles. Bitawan mo siya. Susugod na sana siya nang hawakan siya ng dalawa pang lalaking nakaitim at inipit sa lupa. Kumuha ng sigarilyo ang babae sa pakete at sinindihan ito. Young Master Knowles, hindi mo man lang mapoprotektahan ang iyong sarili, ngunit sinusubukan mong protektahan siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Knowles. Bumagsak ang kanyang mukha at nagsimula siyang ngumiti ng nakakatakot. Nalaman mo na ba kung sino siya? Kung hinawakan mo siya, hindi ka hahayaan ng mga tao sa likod niya na makaalis dito. Humitit ang babae at lumingon sa dalawang lalaking nakaitim. Huwag mong pasabugan ito. Hindi ito ang ating teritoryo. Ikulong ang babae sa itim na bahay at hayaan si Madam na magdesisyon. Tumango ang dalawang lalaki at inilayo si Daisy. Bumalik ang tingin ni Daisy kay Knowles at ngumiti sa kanya. Kabanata 952. Sa wakas ay nabitawan si Knowles mula sa lupa at naglakad patungo sa mga vilya. Sa kwarto. Makikita sa screen ang isang matandang babae na may kulay abong buhok na nag-aayos ng poodle sa kanyang mga braso. Pumasok ang babae, at ang isa pang babaeng nakatayo sa tabi ng computer ay walang iba kundi si Zeta Yanav. Naglakad ang babae patungo sa screen. Madam, dinala namin dito si Young Mr. Knowles, pero may sumunod na batang babae. Siya ay tila isang kilala. Huminto si Madam Knowles at tumangala, hindi pa rin mukhang palakaibigan ang matanda niyang mukha. Sino ang babae? Umiling ang babae at sinabi na lang niyang kaibigan siya sa school. Agad na kumunat ang noo ni Zeta. Anak ito ni Mr. Goldman. Bakit mo siya sinama? Natigilan ang babae, hindi ko alam kung sino siya. Pinilit niyang sumama kay Knowles. May gustong sabihin si Zeta, ngunit pinutol siya ni Madam Knowles. Nabitag ka. Kung kasama ni Tristan ang mga Goldman, ibig sabihin alam niya ang tungkol sa iyo. Kailangan mong ipadala si Knowles pabalik sa Octavia. Dahil nasa ilalim ng Cliffords ang Octavia, hindi makakasali ang Goldmans. Tumango naman si Zeta at ang mga babae. Oo, madam.
Natapos ang video call, at lumabas ng kwarto si Zeta at ang babae. Bumaba sila at nakita si Noel Ace na hawak sa sopa ng dalawang lalaki. Kilala ni Noel Ace si Zeta at ngumiti sa kanya, ngunit walang bakas ng pagiging inosente ng pagkabata sa mga mata nito. Alam ba ng tito ko na pinagtaksilan mo siya? Napahinto si Zeta at saka nakasimangot habang naglalakad papunta kay Noel Ace na nakangiti pa rin. Kahit na alam niya, huli na. Inilabas niya ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ni Noel Ace. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa Octavia kung umayos ka. Tinitigan siya ni Noel Ace. Ang kanyang cute na mukha ay mas maganda kaysa sa isang babae, ngunit ito ay kalmado at tahimik, na hindi katumbas ng kanyang edad. Miss Yanav, isa sa mga lalaking nakaitim ang tumakbo sa loob. Parang may nangyari dahil sa galit niya. Malamig ang tingin ng babae. Ano ito? Sinabi ng lalaki, nasusunog ang bodega, at nakatakas ang batang babae. Ang pagtakas ay hindi isang isyo, ngunit maaaring mapansin ito ng mga tao kapag nawalan na ito ng kontrol kung nasusunog ang bodega. Sinabi ni Zeta sa babae, tingnan mo. Umalis ang babae kasama ang ilang tao habang umaakyat sa langit ang usok mula sa bodega. Ang bubong ay nasunog na itim. Nagpalingalinga ang ilang lalaki sa paligid para mapatay ang apoy. Ang bodega ay nag-imbak ng nasusunog na alak at mga bagay na gawa sa koton. Nasunog ang bulak at lumaki lamang ang apoy sa alkohol. Tumakbo si Daisy, nagtago sa likod ng malapit na puno, at tumawag gamit ang kanyang smartwatch habang pinagmamasdan ng makapal na usok. 911 ba ito? May sunog dito sir. Mangyaring pumunta sa Seaside Township. Maraming cargo ships doon. Nang matapos ang tawag, nanatili siyang nakamulat at umaasa na darating din ang mga bombero at ililigtas din si Noel Ace. Samantala, tumakbo si Quincy patungo sa Seaside Township sakay ng kanyang sasakyan na may ilang sasakyan sa likuran niya. Tiningnan ni Nolan ang GPS sa kanyang telepono at mukhang nag-aalala, talagang pinapanatili siya ng babaeng iyon sa kanyang mga daliri. Sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, bilasan mo. Sinampal ito ni Quincy. Bigla siyang tumingin sa likuran sa pamamagitan ng rearview mirror at nakita niya ang 2 o 3 fire truck na sumusunod sa kanila. Hindi, sila ay patungo sa parehong direksyon. Nagkaroon ba ng sunog sa Seaside Township? Kabanata 953. Biglang may tawag si Nolan mula kay Tristan, na nagtanong, kinuha ba si Noel Ace at ang iyong anak? Kwadrado ang panga ni Nolan. Huli na para ma-realize mo ngayon. Nasa daungan sila sa Seaside Township. Mangulong si Tristan, ang daungan sa Seaside Township. Bigla niyang naintindihan. Hindi, ipinapadala nila ang mga ito sa Cliffords. Sumilip si Daisy sa villa sa gitna ng kaguluhan at biglang nagtago sa likod ng isang pader. 2 lalaking nakaitim ang nagdala kay Noel Ace palabas ng villa, at nagsimula siyang magpanik. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya namalaya na may gumagapang palapit sa kanya sa sandaling iyon. Biglang narinig ni Noel Ace ang sigaw ni Daisy. Lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na inilabas si Daisy sa ilalim ng kanyang mga braso. Nagpumiglas si Daisy ngunit hindi sapat ang lakas para labanan siya. You little rascal, nahuli na rin kita. Sinimulan mo ba ang sunog sa bodega? Sigaw ng lalaki sa kanya. Ayaw umamin ni Daisy. Paano nasusunog ang iyong bodega sa alinman sa aking negosyo? Inihagis siya sa sahig. Tumakbo si Noel Ace at tinulungan siyang makatayo. Daisy, akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik? Pinunasan ni Daisy ang kanyang mga palad at may uling sa kanyang ilong. Siya'y ngumiti. Magiging duwag ako kung iwan ka at tumakas. Nagulat si Noel Ace. Lumapit si Zeta habang naka-cross arms. May makakapansin. Sumakay ka na sa bangka. Tinuro ng lalaki si Daisy. Anong tungkol sa kanya? Tumingin si Zeta kay Daisy at ngumiti. Isama mo siya. Hindi tayo sasaktan nito. Ang mga bagay ay magiging mas madali kung nasa kanilang mga kamay ang anak na babae ng mga Goldman. Itinulak si Daisy sa bangka. Nanatili siyang lumingon sa likod, umaasang magpapakita ang kanyang ama. Sumugod ang fire truck sa pinangyarihan upang apulahin ang apoy habang naghihintay si Nolan sa malapit sa kanilang sasakyan. Tiningnan ni Nolan ang tracker sa kanyang telepono, at ito ay gumagalaw. Tumakbo siya patungo sa port. Mr. Goldman. Ang isang bangka ay dahan-daang umalis sa daungan, at si Daisy ay nakatayo sa kubyerta at agad na nakita si Nolan, na sumusugod. Tatay, kumaway siya sa kanya. Daisy, nanonood si Nolan habang umaalis ang bangka, at namiss niya ito. Madilim ang aura niya. Mr. Goldman, si Daisy. Nakita ni Quincy,
nakakadating lang doon, ang bangka na lumalayo at napagtantong huli na sila. Natahimik si Nolan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot pa rin. Kumuha ka ng ilang mga lalaki at magtungo sa Octavia. Ngunit hindi sa Octavia ang ating lugar. Lalong tumindi ang lamig sa mga mata ni Nolan. Wala akong pakialam. Kinuha nila si Daisy, ang aking anak. Nagmamadaling pumasok si Maisie sa opisina ni Tristan nang may kausap siya. Hindi siya napigilan ng gwardya at sinabing, Mr. Knowles, paulit-ulit na hinihiling ng babaeng ito na makita ka. Sige, iwan mo na kami. Kumaway si Tristan at pinaalis na rin ang kausap. Naglakad siya papunta sa couch. I guess nalaman mo na. Naglakad si Maisie at umupo. Mr. Knowles, kinuha nila si Knowles at Daisy, tama ba? Hindi tumingin si Tristan sa halip ay kinuha niya ang tasa niya. Oo, hindi ba nagmamadali si Nolan? Si Maisie ay sobrang kalmado, kakaibang kalmado. Ano ang gagawin nila sa mga bata? Napaawang ang labi ni Tristan. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa Baseburg, ngunit wala akong maipapangako kapag nakaalis na sila sa lugar ni Nolan at nasa Octavia. Kabanata 954. Lalong humigpit ang hawak ni Maisie sa kanyang bag, nanlalaki ang mga mata. Alam mo ba na si Zeta ay isang especially iyan ng iyong ina? Oo, so nilagay mo lang sa panganib ang mga bata. Matapos ang mahabang paghinto, itinaas ni Tristan ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Miss Goldman, may mga bagay na wala sa aking kontrol. Noong una, naghinala lang ako kay Zeta, at hindi ko makumpirma kung nagtatrabaho siya sa akin bilang isang especially iya. Inayos ko ang nangyari noong Pasko at nalaman kong kasali siya. Inaamin ko na kasama ko si Nolan dahil, sa Baseburg, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa mga Goldman sa paligid, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay gagawa ng hakbang ngayon at dalhin ang mga bata sa Octavia. Hindi siya Diyos, anuman ang mga plano na ginawa niya ay nasa loob ng kanyang pagsasaalang-alang, at gagawin niya ang kanyang makakaya upang matiyak na natupad ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawa ng hakbang ang mga tao sa araw na iyon. Nagpadala siya ng isang tao upang bantayan si Zeta at nalaman niyang pumunta sila sa Seaside Township, ngunit hindi siya ang samando sa mga bata sa paaralan. Kaya, wala siyang ideya na ang mga bata ay kinuha sa paaralan. Ang lahat ng ito ay dahil may ibang kasangkot. Huminga ng malalim si Maisie. Kilala mo ang Cliffords, mukha namang malambing si Tristan. So what if I do? Hindi sila makikinig sa akin. Napatingin sa kanya si Maisie na may parehong ekspresyon. Ayos lang. Si Jackie Clifford ay nasa Baseburg, tama ba? Dapat kilala ka niya. Sa tingin ko ay may paraan ka na makilala ko siya. Sa bangka, sina Daisy at Knowles ay ikinulong sa isang silid. Samaan daw si Knowles sa pinto at tumingin kay Daisy. Ikaw ba ang nagsimula ng apoy? Oo. Niyakap ni Daisy ang kanyang mga tuhod at ipinatong ang kanyang baba sa mga ito. Gusto ko silang i-delay para maligtas ka rin ng mga bombero pagdating nila, pero huli na dahil inilayo ka nila. Napangiti si Knowles, hindi ka ba natatakot na arestuhin ka ng mga pulis dahil sa pagsisimula ng sunog? Ginawa ko ito para iligtas ka dahil walang tao sa paligid. Nagpout si Daisy, tapos kung alam ang tiyan niya. Ibinaba ni Knowles ang kanyang bag at naglabas ng isang pakete ng cookies. Kunin mo ito. Ngumiti si Daisy at kinuha ang pagkain. Salamat, Nolly. Binuksan niya ang packaging at tumingin sa kanya. Anong kakainin mo? Hindi ako gutom. Kumalabog ang tiyan niya pagkatapos niyang sabihin iyon kaya naman awkward niyang inilayo ang mukha niya. Pinutol ni Daisy ang cookie sa kalahati at pumulupot sa tabi niya. Eto, kunin mo. Nagulat si Knowles pero kinuha yung half cookie. Pinanood niya habang inubos ni Daisy ang cookie sa isang malaking kagat at ibinaba ang ulo. Bakit mo ako niligtas? Dinilaan ni Daisy ang kanyang mga daliri at sinabing, dahil magkaibigan tayo. Sabay ngiti niya, mayroon akong 3 kapatid na lalaki ngayon, si Waylon, si Colton, at ikaw. Tanong ni Knowles, nasaan ang panganay mong kapatid? Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi, nasa Studslow siya at babalik lang siya sa winter break. Lumingon siya kay Knowles, ipapakilala kita sa kanya, pero huwag mong pagkamalang si Colton siya dahil magkamukha sila. Mukhang malungkot si Knowles, maganda yan. Samandal siya sa pinto at tumingin sa harapan. Wala akong kapatid, walang kapatid, ako lang. Nag-alala ang mga magulang ko na baka atakihin ako, kaya pinaalis nila ako. Nabubuhay lang ako sa tago at patuloy na nagbabago ng mga paaralan at lumipat sa paligid, kaya wala din akong masyadong kaibigan.
Kabanata 955. Nagulat si Daisy at biglang naawa kay Noel Ace. Huminga siya ng malalim at tinapik ang dibdib niya. Huwag kang mag-alala, simula ngayon magiging kaibigan na kita. Pati mga kapatid ko, hindi ka na mag-iisa. Napangiti si Noel Ace. Si Daisy Goldman ay isang hanggal na babae ngunit kaibig-ibig. Nagsimulang gumapang ang gabi. Bumaba si Maisie sa kotse na nakasuot ng brown na trenchcoat na may sinturon at bota. Ang kanyang mahaba at parang damong dagat na buhok ay itinapon sa kanyang likuran. Wala siyang masyadong makeup, lipstick lang. May kasama siyang 2 bodyguard. Dinala siya ng server sa VIP room, binuksan ang pinto, at sabay na napatingin si Tristan at isang lalaki. Huminto si Jackie na hihigop na sana ng kanyang alak habang ang mga mata ay bumaling sa mukha ni Maisie. Parang pamilyar siya, kaya't nagtagal ang mga mata nito. Ngumiti si Tristan, Mr. Clifford. Ito si Miss Maisie Vanderbilt. Miss Vanderbilt, kumunat ang noo ni Jackie. Sa sandaling iyon, lumakad si Maisie sa mesa at kumuha ng isang baso ng alak. Kanina pa, para kang matandang kaklase ko kung hindi ako nagkakamali. Tila may naalala si Jackie, tumingin sa ibaba, at tumawa. Kaya akala ko parang pamilyar ka, Miss Vanderbilt. Hindi ko inaasahan na maaalala mo ako. Hindi naging close ni Maisie si Jackie noong high school, at ibang-iba ang itsura niya noong high school siya, maaaring hindi siya nakilala ng iba pa nilang mga keskwela. Siya ay isang introvert, mahiyaing batang lalaki sa paaralan, ngunit siya ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Hindi lamang siya tagapagmana ng mga Clifford, ngunit siya rin ay isang henyo sa it at may katayuan. Mahirap na hindi maghinala na makikilala siya nito. Napangiti si Maisie. Nagulat ako na ang Mer Clifford, na kilala ni Zeta ay kaibigan ko talaga sa high school. Napataas ang kilay ni Jackie. Kilala mo si Zeta. Dahil kilala ko si Mr. Knowles, makikilala ko rin si Zeta. Inikat ni Maisie ang basong hawak niya. Tumingin si Jackie kay Tristan. Sino ka sa kaibigan kong ito? Ngumiti si Tristan, kamag-anak yata. Napapikit si Jackie. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang salamin ay sumasalamin sa liwanag habang ang isang pares ng madilim na mga mata ay nanatili sa kanya. Pinanatili ni Maisie ang kanyang ngiti. Dinampot ni Jackie ang baso, inikat ang alak, inilagay ang mahabang braso sa likod ng sopa, at ngumiti. Mr. Knowles, sinabi mong gusto mong kausapin ako tungkol sa isang bagay, at iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta. Sa palagay ko hindi ito simple lang. Napangiti si Tristan pero hindi na umimik matapos siyang tumambad. Tumingin si Jackie kay Maisie, inubos ng alak, at kumalas sa pagkakahawak, hinayaan ang baso na mahulog sa mesa. Reunion ba ito, o may iba pa? Nasa likod ng tenga ang buhok ni Maisie, at nakaawang ang mapupulang labi. Mayroon pang iba, tumawa siya. Magandang trabaho para sa paghahanap sa akin. Pinagtatawanan mo ako. Tumingin si Maisie sa kanya, nakangiti pa rin. Ikaw ay Clifford, at dahil may kailangan ako na may kinalaman sa mga Clifford, sino pa ang hahanapin ko kung hindi ikaw? Ang ekspresyon ni Jackie ay neutral. Isang bagay na may kinalaman sa mga Clifford. Tumingin siya kay Tristan, kinuha ang phone niya, at tumayo. Hindi ako nakikialam sa mga gawain ng pamilya. Nang makitang aalis na siya, tumingin si Maisie sa alak sa baso at pumikit. Kung maaari kang makialam sa nangyari sa paaralan noong Pasko, bakit hindi ka makisali dito? Kabanata 956. Napahinto si Jackie sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya, tumingin siya sa kanya at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Maisie ay humigop ng alak sa baso, itinaas ang kanyang mga talukap upang tumingin sa kanya, at sinabing, muntik nang ma-accident ang aking anak sa paaralan dahil sa isang tangkang pagpatay at ang iyong sasakyan ay nasa paaralan noong araw na iyon. Kaya, iniimbestigahan kita. Si Jackie ay nagngangalit ang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay naging madilim. Palihim na pinag-aralan ni Maisie ang kanyang ekspresyon. Tila, walang alam si Jackie tungkol dito. Gayunpaman, walang paraan na hindi niya malalaman kung sino ang maaaring magmaneho ng kanyang sasakyan. Ibinaba niya ang baso at tumayo. Dahil magkaklase tayo, pumunta ako ngayon dito para makipag-usap sa iyo ng taos-puso. Nauntog ni Jackie ang likod ng kanyang mga ngipin gamit ang kanyang dila. Siya ay maaaring magmukhang isang ginoo sa ibabaw, ngunit siya lamang ang nakakaalam na ito ay walang iba kundi isang pagbabalat kayo. Paano kung hindi natin ito mapag-usapan? Tinitigan siya ni Maisie at sinabing, kung hindi natin ito mapag-usapan, kailangan nating tingnan kung ano ang magagawa ng mga Clifford para malutas ang bagay na ito para sa iyo.
Naglakad siya palapit kay Maisie at binigyan ito ng ngiti. Tinatakot mo ba ako? Nakataas ang kanyang kilay, tumugon si Maisie na may sariling ngiti at sinabing, maaari mong sabihin iyon. Matagal na tinitigan ni Jackie si Maisie. Unti-unting lumawak ang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, parang minamaliit kita noong nag-aaral pa tayo sa paaralan. Bakit hindi ko na malaya na mayroon ka palang ganitong klaseng pananakot noon? Bahagyang tumawa si Maisie. Nagbabago ang mga tao, at hindi ba ganoon din sa iyo Mr. Clifford? Tumayo si Jackie at hinubad ang kanyang suit. Kung gusto mo akong kausapin, libre ako bukas ng umaga. Inilagay niya ang isang business card na hawak niya sa kanyang mga daliri sa kanyang bulsa at idinagdag, ikaw ang bahala ngayon. Niluwagan niya ang kurbata, at nawala ang ngiti niya nang lumingon siya. Pagkatapos, umalis siya nang hindi lumilingon. Nagmamasid si Tristan sa gilid. Ibinaba niya ang baso ng alak at sinabing, ngayon alam mo na nawala ni isa man mula sa Cliffords na madaling pakisamahan, tama ba? Nakalimutan na ni Maisie si Tristan. Lumingon siya para tingnan siya. Nagstay ka ba dito dahil ayaw mong mapag-isa ko siya, Mr. Knowles? Inangat ni Tristan ang kanyang ulo at sumagot, ngayong alam mo na kung ano si Jackie. Iminumungkahi kung huwag mo nang isipin kung sa tingin mo ay makakakuha ka ng anumang impormasyon mula sa kanya. Nang aalis na sana siya ay tinawag siya ni Maisie. Maraming salamat, Mr. Knowles. Para sa mga bagay na ginawa mo ngayong gabi, pati na rin sa iyong mungkahi. Ngunit para sa kapakanan ng aking anak na babae, sa palagay ko alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Natigilan si Tristan. Bahagyang namula ang mukha niya bago nagpatuloy sa paglalakad at umalis. Sa Octavia, sa Clifford Manor. Huminto ang isang katulong sa labas ng study room at kumatok sa pinto. Elder Master Clifford. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang pahintulot, itinulak ng katulong ang pinto at pumasok sa study room. Ang study room ay puno ng mga libro, mga brush, at mga painting. Pinalamutian ito ng anti-gang estilo, at isang matandang lalaki ang nakaupo sa likod ng mesa. May hawak siyang brush sa kanyang kamay, at nagtanong siya nang hindi inaangat ang kanyang ulo. Anong problema? Magalang na sumagot ang katulong, dinala ni Madam Knowles si Young Master Knowles sa Octavia. Tumayo ng tuwid ang matanda at isinawso ang brush sa pintura. Habang patuloy siyang gumuhit sa papel, sinabi niya, isettle mo lang sila sa ibang lugar at ipaalam sa kanila na may susundo. Sa kanila sa lalong madaling panahon. Ayokong magkaroon ng ganitong problema sa aking tahanan. Nag-aalangan na sinabi ng katulong, ngunit, inangat ng matanda ang kanyang ulo. Pero ano? Ibinaba ng alipin ang kanyang ulo at sumagot, hindi lang si Young Master Knowles ang isinama nila. Nagkamali din sila ng pagkidnap sa bunsong anak ng mga Goldman. Ibinaba ni Thomas ang brush at mariing sinabi, ang mga Goldman. Bakit nila isinali ang mga Goldman dito? Ikinampas niya ang kanyang manggas at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Nasaan na ang dalawang bata? Kasalukuyan silang nasa iyong bodega ng alak, sagot ng katulong. Isang stretch Lincoln limousine ang nakapark malapit sa wine cellar. Ang bodega ng alak ay matatagpuan sa isang malayong lugar, at ito rin ang lugar na ginamit niya sa paggawa ng mga alak. Ang lalaking nakasuot ng itim na nagbabantay sa labas ay lumakad at binati siya, ano ang nagdala sa iyo dito sa ganitong oras, Elder Master Clifford? Kabanata 957. Walang ekspresyong sagot ni Thomas. Pumunta lang ako dito para tumingin. Lumabas dito si Zeta at ang babae nang papunta siya sa wine cellar. Nang makita nila si Thomas, yumuko si Zeta sa kanya at binati, Elder Master Clifford, sorry talaga sa gulo na naidulot ko sa iyo. So alam ninyo na nagdudulot din kayo ng kaguluhan sa akin. Madilim ang mukha ni Thomas. Paano mo naisali ang mga Goldman dito? Sumagot ang babaeng iyon sa mahinang boses, hindi mo kami masisisi dyan, Elder Master Clifford. Ang batang babae mismo ang sumama sa amin. Naisip din namin na ang mga tao mula sa Goldmans ay hindi kikilos ng padalos-dalos kung ang babaeng iyon nasa aming mga kamay. Sinulyapan siya ni Thomas at sinabing, kayong mga taga East Winston ay seryosong minamaliit ang mga Goldman. Narinig mo na ba ang mga bagay na ginawa nila sa Staslow? Natahimik si Zeta at ang babae. Kung tutusin, wala talaga silang ideya kung gaano kalaki ang gulo na naidulot nila. Ibinuka ni Zeta ang kanyang bibig at sinabing, paaalisin namin ang babae bukas. Walang sinabi si Thomas. Sa sandaling iyon, inilabas ni Daisy ang kanyang ulo sa bintana. Oy, gutom na kami. Wala pa kaming kinakain. Tumingin si Thomas sa bintana.
Isang maliit na batang babae ang nakatayo sa may bintana, at mukhang naiinis siya. Marahil ay namana niya ang lahat ng magagandang gene mula sa kanyang mga magulang dahil napakaganda niya sa kanyang edad, lalo na ang kanyang mga mata. May naalala sila sa kanya. Ikinalulungkot ko, Elder Master Clifford. Nakalimutan naming maghanda ng hapunan para sa kanila. Pupunta ako ngayon, bago pa matapos ni Zeta ang kanyang pangungusap, nagsalita si Elder Master Clifford. Sandali, napatulala namang tumingin sa kanya si Zeta. Sabi niya, ipaghanda sila ng mas maraming pagkain para sa kanila. Kung tutusin, mga bata pa sila. Kahit ano pa ang ipagawa sa iyo ni Madam Knowles, kailangan mong makinig sa akin dahil nasa ari-arian ko kayo ngayon. Hindi naman sumagot si Zeta. Kung tutusin, sinabihan talaga sila ni Madam Knowles na makinig kay Thomas kapag nandito sila. Dinala ng bodyguard ang masasarap na hapunan sa silid, na nagpamangha kay Daisy. Napaawang ang bibig niya habang hindi makapaniwalang sinabi, "Wow, ang daming masarap na pagkain." Kumunat ang noo ni Knowles. Bakit ang bait-bait nila sa atin? Nang makita niyang kakainin na ni Daisy ang pagkain, itinaas niya ang kamay para pigilan siya. "Huwag kang kumain." Sinulyapan niya ang pinto at idinagdag, baka naglagay sila ng droga sa pagkain. Ha! Natigilan si Daisy. Ibinaba niya ang tinidor, ngunit hindi niya napigilan ang tukso ng pagkain at napalunok ng laway. "Nolly, sinusubukan ba nila tayong lasunin o patayin tayo sa gutom?" Hindi rin alam ni Knowles ang sasabihin. Nang marinig ni Thomas ang sinabi ni Daisy, bigla siyang nagpakawala ng malakas na tawa, dahilan para mapalingon silang dalawa at napatingin sa matandang pumasok sa pinto. Kumurap ang mga mata, tinanong ni Daisy, "Sino ka?" Masyadong interesado si Thomas kay Daisy. Tumingin ito sa kanya at sumagot, "Ako ang naghanda ng pagkain." "Sa tingin mo ba lalasunin ko kayong dalawa?" Walang anumang ekspresyon ang sinabi ni Knowles, "Walang dahilan para trituhin mo kami ng ganoon kaganda." Inikat ni Thomas ang kanyang ulo para sulyapan si Knowles. Wala siyang magandang impresyon sa mga Knowles, kaya hindi rin niya ito nagustuhan. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kapit sa maliit na batang babae nang una niya itong makita. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong pakialam kahit mamatay ka sa gutom. Inangat ni Daisy ang kanyang ulo. "Dahil sa akin." "Bakit?" Tumawa si Thomas, "Dahil gusto kita. Ayoko sa'yo. I have my own grandpa. And I can't have another grandpa anymore." "Totoo." Namang sabi ni Daisy. Akala niya magagalit si Thomas sa kanya, pero ang nakakapagtaka ay lalo itong tumawa. "Malakas ang loob mo, gaya ng inaasahan ng nagmula sa mga Goldman." Napakurap-kurap si Daisy at nagtatakang nagtanong, "Kilala mo kung sino ako?" "So ibig sabihin kilala mo rin ang tatay ko." Kabanata 958. Nagkibit balikat si Thomas, "Hindi ko kilala ang tatay mo. Isang dagat ang naghihiwalay sa amin ng iyong ama, kaya ano ang silbi para makilala ko ang iyong ama?" Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi. Nang makita nilang pareho silang nag-aatubili na kainin ng pagkain, kumunat ang noo ni Thomas at idinagdag, "Huwag kang mag-alala. Walang lason sa pagkain. Kung ayaw mong mamatay sa gutom, kumain ka na." Matapos marinig ni Daisy ang sinabi ni Thomas, bago pa man magawa ni Knowles ang isang bagay, pumitas siya ng isang piraso ng karne at isinubo iyon sa kanyang bibig. Natigilan si Knowles, paano nakakain ng napakarami ang babaeng ito sa lugar ng ibang tao? Pinagmasdan ni Thomas si Daisy na kinakain ng pagkain. Hindi lang siya nagalit, ngunit naglakas loob din siyang kausapin siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya maaaring hindi magustuhan ang batang babae na ito. Kakaiba ang pakiramdam para sa kanya. Nakita niya ito na kamangha-mangha na hindi niya maiwasang bigyang pansin ang kakaibang batang babae na ito. Tinanong ni Thomas, "Girl, ano ang pangalan mo?" Si Daisy ay may hawak na drumstick sa kanyang kamay. Ang kanyang bibig ay mamantika habang siya ay sumagot ng, "Ako si Daisy." "Daisy," bulong ni Thomas at tumango. Ang ganda ng pangalan. Biglang itinoon ni Daisy ang kanyang tingin sa kanya at nagtanong, "Sir, bakit ka nakikipagtulungan sa mga masasamang iyon?" Natigilan si Thomas, kumunat ang noo niya at sinagot siya ng isa pang tanong, "Paano kung sabihin ko sa iyo na isa ako sa mga masasamang tao?" Sagot ni Daisy habang kumakain ng drumstick, "Kung masamang tao ka, bibigyan mo pa ba kami ng napakaraming masasarap na pagkain?" Ngumisi siya, "Siyempre, tatabain kita at ibebenta." Natigilan si Daisy, at naisipan niyang itapon ang drumstick sa kanyang kamay.
Pakiramdam ni Thomas ay dapat na niyang itigil ang panunukso sa dalaga nang makita ang ekspresyon nito. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, "Sige, nagbibiro lang ako, hindi kita ibebenta. Pagkatapos mong kumain ng busog, magpahinga ka na." Nang makaalis si Thomas kasama ang kanyang mga tauhan, nilapitan ni Daisy si Noel Ace at sinabing, "Kita mo. Sinabi ko sa iyo na wala silang gagawin sa iyo kapag nalaman nila ang aking pagkatao at kung sino ang aking ama." Natigilan si Noel Ace, "Ang swerte mo kasi at nagkagusto sa iyo ang matandang iyon. Kung hindi, hindi na ako magtataka kahit itapon pa nila tayo sa dagat." Kung ganon, kailangan niyang aminin na may kakayahan nga si Daisy na akitin ang mga tao na mapalapit sa kanya, kasama na siya. Kung hindi, hindi niya gugustuhing mapalapit sa kanya noong una niya itong nakilala noon. Kinabukasan, sa Baseburg, pinaandar ng bodyguard ang sasakyan papunta sa parking lot ng hotel. Nakipag-ugnayan si Maisie kay Jackie, at matagal niyang tinitigan ang kanyang telepono sa katahimikan nang makita niya ang numero ng kwartong ipinadala nito sa kanya. "Damn it, siguradong hindi maganda ang paghiling sa iyo na pumunta rito." Umakyat na tayo at inilayo ni Maisie ang kanyang telepono at sumingit bago matapos ang pangungusap ng bodyguard, "Kung may mangyari sa akin, tatawagan ko kayo. Pagkatapos ay lalapit ka para suportahan ako." Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sinundan siya ng isa sa mga bodyguard at sinabing, "Pero ma'am, hindi namin maipapaliwanag kay Mr. Goldman kung nasaktan ka niya." Napahinto si Maisie sa kanyang kinatatayuan, lumingon, at ngumiti. "Huwag kang mag-alala. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon." Pinagmamasdan ng bodyguard ang paglalakad ni Maisie. Bumunot siya ng sigarilyo at sinindihan. "Okay lang ba na hayaan natin si ma'am na makipagkita sa kanya mag-isa?" Napabuntong hininga ang isa pang bodyguard sa sasakyan at sinabing, "Iyan ay dahil hindi mo pa siya nakikitang kumikilos. Anyway, magtiwala lang tayo sa kanya." Pagdating ni Maisie sa room #8226, nag-spray siya ng pabango sa kanyang mga palso at nag-doorbell. Maya-maya, binuksan ni Jackie ang pinto. Sa tingin niya ay kakabangon pa lamang niya sa kanyang kama habang suot pa rin ang kanyang bathrobe at hindi pa nakasuot ng salamin. "Dumating ka talaga." Ngumiti si Maisie at sumagot, "Nakipag-deal ka kagabi para mag-usap." Lumipat si Jackie sa gilid para bigyang daan si Maisie. Nang makita niyang hindi siya gumagalaw, tumawa siya at inayos ang kanyang sinturon. "Ano, hindi ka ba papasok?" Tinitigan siya ng masama ni Maisie at pumasok sa kwarto. Isinara ni Jackie ang pinto at inikat ang ulo sa paligid upang tumingin sa kanya. Kabanata 959. Tumayo si Maisie sa sala at tumingin sa paligid bago naglakad patungo sa couch at umupo sa kanyang upuan. "Bakit hindi ka muna magpalat bago natin simulan ang ating pag-uusap, Mr. Clifford?" Lumapit sa kanya si Jackie at umupo sa tabi niya, parang gustong mapalapit sa kanya. "Sa tingin ko ay maayos ang suot ko." Inangat ni Maisie ang ulo at ngumiti ng makahulugan. "Parang hindi mo na ako kakausapin dahil sa panloloko mong pumunta ako dito, Mr. Clifford." Hinihingal ang halimuyak ng kanyang buhok, pinaikot-ikot ni Jackie ang isang hibla ng buhok sa kanyang daliri at nagtanong, "Kung gayon bakit ka pa nagpakita?" Hinawi ni Maisie ang buhok mula sa daliri nito at ipinatong ang siko sa likod ng sopa. Siya ay mukhang lubhang kaakit-akit habang siya ay nakangiting nakakaakit sa kanya. "Kung ayaw mong magsalita, pagsasalitain kita, Mr. Clifford." Nilapit ni Jackie ang labi niya sa labi niya. Pinigilan niya ang papasok na mga labi gamit ang kanyang palad at nagtanong, "Sigurado ka bang gusto mong gawin ito, Mr. Clifford?" "Naglagay ka ng pabango." Hinayla siya ni Jackie sa kanyang mga bisig, at nagsimulang mag-alab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. "Mukhang malaki ang pinagbago mo after all these years. Hindi ko na maalala na napaka-seductive mo pala dati." Nagtaas ng kilay si Maisie at binigyan siya ng misteryosong ngiti. "Talaga? Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa pagkawala ng iyong ulo sa pagnanasa at pag-imbite ng isang lobo sa iyong bahay?" Itinaas ni Jackie ang kanyang baba at sinabing, "Handa akong mamatay kung ikaw ang lobo na iyon." Nang akmang hahalikan na niya ito, nakaramdam siya ng pagkabalisa, at ang kanyang paningin ay naging malabo. Natigilan siya at nagtatakang tumingin kay Maisie na unti-unting nagiging dalawang figure sa kanyang harapan. "Ikaw." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, bumagsak siya kay Maisie. Itinulak siya ni Maisie at ipinahid ang natitirang gamot sa palad niya sa kanyang bathrobe. Biglang tumunog ang doorbell at may boses sa labas. "Mr. Clifford! Mr. Clifford!" Pinisil ni Maisie ang ilong niya at sumigaw, "Stop shouting! Si Mr. Clifford ay natutulog. Kung magising mo siya, papatayin ka niya."
I'm sorry for the interrupt, Ayon. Please take care of Mr. Clifford. Lumayo ang lalaki nang marinig ang boses ng babae mula sa kwarto. Pumunta siya sa restroom para maglinis ng kamay at inilabas ang phone niya para tawagan ang bodyguard niya. Punta ka agad sa room #8206. Huwag hayaang may makakita sa iyo. Unti-unting nagmulat ng mata si Jackie at nagising. Malabo niyang nakita ang isang figure na nakatayo sa harap ng bintanang mula sahig hanggang kisame hanggang sa siya ay ganap na nagising. Nang makarinig ng ingay si Maisie, pinagpag niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at dahan-daang tumalikod. Sa wakas gising ka na, Mr. Clifford. Maisie, you. Gusto niyang umupo pero nakita niyang nakatali siya sa kama. Paano mo ako na-set up? Sumingot ng red wine sa baso, walang ekspresyong sagot ni Maisie, I had to do it. Niloko mo ang isang mahinang babaeng tulad ko na pumunta sa hotel para hanapin ka. Hindi lang iyon, gusto mo ring gawin iyon sa akin. Naturally, kailangan kong gawin ito para mapanatili ang aking kailan isang puri. Galit na sagot ni Jackie, mayroon ka ng 3 anak, at gusto mo pa ring pag-usapan ang tungkol sa kailan isang puri. Parang ayaw mo ng pag-usapan. Naglakad si Maisie sa kama at tumingin sa kanya. Siyempre, gusto ko. Ngunit gagawin natin ito sa ibang paraan. Nagngangalit ang mga ngipin ni Jackie. Pakawalan mo ako ngayon. Ito ay hindi mabuti para sa atin kung ang mga bagay ay hindi makontrol. Bakit naman kita pakakawalan? Umupo si Maisie sa tabi ng kama, lumapit, at tumingin sa kanya. Nakipagtalik ka na sa mga babae dati, pero I bet never ka pa nakipag-sex sa lalaki, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ano ang gagawin mo? Nagbago ang ekspresyon ni Jackie. Sumigaw si Maisie sa pintuan, pasok. Tinulak ng 4 na bodyguard ang pinto at pumasok sa kwarto. Ang isa sa kanila ay may hawak na kamera, at namutla ang mukha ni Jackie nang makita ang eksena. Sila ang mga porn star na binayaran ko ng maraming pera. Wala silang pakialam kung lalaki ka o hindi. Gusto mo bang panoorin ang live na video mula sa huling pagkakataon? Ngumisi si Maisie. Tumayo siya, kinuha ang camera, binuksan ang video na iyon, at inilagay sa harap ni Jackie. Nang makita ni Jackie ang video, nanlamig ng nanlamig ang kanyang dugo. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Sira ka ba, Maisie? Kilala mo ba kung sino ako? How dare you do this to me? Kabanata 906. Tumawa si Maisie, nagkibit balikat, at walang pakialam na sinabi, bakit hindi? Mas maganda kung dumiretso sa akin ang mga Clifford. Alam ng lahat sa Baseburg na ikaw, Mr. Clifford, ay isang playboy. Kung lumabas ang video na natutulog ka kasama ang isang lalaki, magdudulot lamang ito ng kahihiyan sa mga Clifford. Hindi ako natatakot sa kahit ano, kaya sa tingin mo matatakot ako sa iyo at sa iyong pamilya. Ikaw ay lumalabag sa batas. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang malungkot niyang sinabi, mamaya na natin pag-usapan iyon, kayong lahat, habarin ninyo ang kanyang damit. Ang 4 na bodyguard ay nag-aatubili na gawin ito, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang malapit na sila kay Jackie, sumigaw siya, teka. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo habang mabigat ang paghinga. Ayaw mo ba akong makausap, Maisie? So ano ang gusto mong pag-usapan? Kinaway ni Maisie ang kanyang kamay at hiniling na tumigil sila. Lumapit siya at hinawakan ang baba niya gamit ang kamay niya. Ikaw ang nag-utos kay Zeta na magmaneho ng kotse. Oo, sagot niya bago idinagdag, pero hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa nila sa kotseng iyon, at hindi ako nakikisali sa ginagawa nila. Gaano mo kakilala ang tungkol sa Knowles? Tumingin sa kanya si Maisie at muling nagtanong na ikinagulat niya. Nagtagal siya bago sumagot, ano ang relasyon mo sa Knowles? Malamig nang umiti si Maisie at sinabing, it's none of your business. Dahil naglakas loob kayong gawin iyon sa aking anak, sisiguraduhin kong walang makakaalis sa inyo ng buhay sa Baseburg. Sumipsip ng hangin si Jackie sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Masyado siyang pabaya at minamaliit niya si Maisie. Naisip niya noon na si Maisie, kahit na dati niyang kaklase, ay isa lamang babaeng handang madamay sa kanyang awa alang-alang sa kanyang mga anak. Iba talaga siya sa mga babaeng lumapit sa kanya. Ang pangunahing layunin niya sa pang-akit sa kanyang kagandahan ay ang pagbabante sa kanya pati na rin ang patumbahin siya. Nakahanda na siya sa kanyang gagawin. Hindi niya inaasahan na ang dating inosente at mahinang kaklase sa high school ay magiging isang delikadong babae. Sa pagsasabi nun, naramdaman pa rin niya na siya ay medyo walang karanasan. Kinalma niya ang sarili at tumawa, wala akong masyadong alam sa mga Knowles.
Kahit na nakialam ang mga Clifford sa kanilang mga gawain, hindi ibig sabihin na ginagawa ko na. Nang hindi umimik si Maisie ay muli siyang ngumisi at nagpatuloy. Pero I suggest pakawalan mo muna ako. Nasa katabing kwarto lahat ang mga tauhan ko. Maghay-hinala sila kapag nakita nilang matagal na akong hindi lumalabas at ayaw mong makulong, di ba? Ilang saglit na natigilan si Maisie bago ito tumawa. Tumayo siya at pinagkrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Ilang tao ang nasa katabing kwarto. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jackie, at muling tumunog ang doorbell bago pa siya makapagsalita. Nang sisiga na sana si Jackie, bumunot ng baril ang isang bodyguard at itinutok ito sa kanyang ulo, na ikinagulat niya muli. Pagkatapos kinasa ng bodyguard ang baril, at namutla ang mukha ni Jackie. Tinagilid ni Maisie ang ulo niya at tinaasan siya ng kilay. Nagring ang phone niya at kinuha iyon ng bodyguard. Sinenyasan niya ito na sagutin ang telepono, at sinabi ni Maisie, na nilalaro ang daliri nito, iminumungkahi kung magsalita ka ng maayos. Kung tutuusin, walang mata ang mga bala. Inilagay ng bodyguard ang telepono sa tabi ni Jackie. Nagtanong ang lalaki sa kabilang linya, hindi ka pa ba gising, Mr. Clifford? Pinandilatan ni Jackie si Maisie at sumagot, hindi pa. Nagtanong muli ang lalaking iyon, may problema ba? Wala, pagod ako, baba ko na. Binaba ng bodyguard ang tawag. Nakatayo sa dulo ng kama, tumingin si Maisie sa kanya at nagkibit balikat. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Mr. Clifford, tumitik si Jackie sa kisame at sumagot. Ano ang gusto mong malaman? Naglakad si Maisie sa gilid, umupo sa upuan, at kinuha ang baso ng alak. Ang relasyon ni Madam Knowles at ng pamilya mo. Nagngangalit si Jackie at sumagot, hindi masyadong malinaw para sa akin ang tungkol dito. Ang alam ko lang ay matagal nang magkakilala si Madam Knowles at ang lolo ko. Nais ni Madam Knowles na makaganti sa mga Knowles, at tinulungan siya ng aking lolo mula sa dilim. Gayunpaman, bukod sa aking lolo, ako o ang aking ama ay hindi pinayagang sumali.